Umaga Pilipinas. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Welcome Monday! Lunes ho tayo ngayon. Ika-20 ng Oktubre 2025. Sa ulo ng ating mga balita, Tropical Storm Ramil patuloy na kumikilos palabas na ng Philippine Area of Responsibility. 29 na lugar sa Luzon nasa ilalim pa rin ng Signal Number 1. Bagyong Ramil na nalasa sa Quezon, death toll sa bagyo umakyat na sa 7. Ilang LGU nagpatuwad pa rin ng suspension ng classes. Rojas City nilagay na sa ilalim ng state of calamity dahil naman sa naranasang malawakang pagbaha. Batanes idineklara naman bilang organic farming province ng Department of Agriculture. Konstruksyon ng Pigatan Detour Bridge sa Cagayan niraratsyada na ng DPWH. Ultralight plane bumagsak naman sa Tarlac, 2 ang patay. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng mga balita, nakatawid na ng kalupaan ang Bagyong Ramil at ngayon ay nasa West Philippine Sea habang kumikilos palabas na ng Pilipinas. Huling namataan ng pag-asa ang Tropical Storm Ramil sa layong 155 km bawat oras kanluran o sa layong 155 km kanluran, hilagang kanluran ng Iba Zambales o 175 km west ng Dagupan City, Pangasinan. Taglay pa rin ang lakas na hangin 65 km bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito umaabot naman ng 80 km bawat oras. Kumikilos ito ng west-northwest sa bilis na 10 km bawat oras palabas na ng Philippine landmass. Sa pagtayo ng pag-asa, posibleng lumakas pa ang Ramil habang nasa West Philippine Sea. Umakyat ito sa severe tropical storm category kapag lumabas na ng teritoryo ng ating bansa. Nakataas ngayon ang Signal Number 1 sa mga sumusunod na lugar. Cagayan kasama ang Babuyan Island, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Aurora, kasama ang Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Northern at ang Western portion ng Quezon, Northern at Central portion ng Occidental Mindoro, at Northern portion ng Oriental Mindoro. Kanselado po ang klase sa mga lugar na apektado pa rin ng Tropical Storm Ramil ngayong October 20. Kabilang dito ang mga sumusunod: Cavite Province, all levels, public and private. Montalban, Rizal, face-to-face classes in all levels and public and private. Dingalan, Aurora, all levels, public and private. Wala ding pasok sa Bataan, face-to-face daw muna ang lahat ng mga antas ng klase public and private. Sa Orani, Bataan, preschool to senior high school, public and private, walang pasok. Sa Pampanga naman, Arayat, face-to-face classes in all levels, public and private. Sa Mexico, face-to-face classes in all levels, public and private. Sa Minalin, face-to-face classes na muna, all levels, public and private. Ganyan din sa San Fernando City, Santa Rita at Angeles City, all levels, public and private, walang pasok. Sa Tarlac, San Clemente, face-to-face classes in all levels, public and private. Sa Pangasinan, Aguilar, face-to-face classes in all levels, public and private. Sa Basista, walang pasok preschool to senior high school, public and private. Sa Bayambang, face-to-face classes in all levels, public and private. Sa Binmali, all levels, public and private, wala din pong pasok. Sa Bugalyon, face-to-face classes in all levels, public and private. Sa Calasiao, wala nang pasok preschool hanggang senior high school, public and private. Sa Dasgul, preschool to senior high school, public and private. Sa Labrador, face-to-face classes in all levels, public and private. Pero ito ngayon, sa Lingayen, ala din pong pasok public and private, all levels. Sa Mabini, may face-to-face classes in all levels, public and private. Malasaki, walang pasok, all levels and private and public. Sa Manawag, dapat daw may face-to-face classes, preschool to senior high school, public and private.
Sa Mangaldan, ganun din, dapat may face-to-face classes preschool to senior high school. Pero sa mga Tarem, Rosales, pareho hong walang pasok public and private. San Carlos City dapat daw magpatupad ng face-to-face classes in all levels, public and private. Gayon din sa San Fabian, Santa Barbara, wala nang pasok, all levels public and private. Sa Sual, dapat may face-to-face classes, public and private. Orbistondo, face-to-face classes in all levels, public and private. Sa Occidental Mindoro, wala nang pasok sa buong Lubang, all levels. Sa Capiz naman, wala rin pasok, all levels, public and private hanggang bukas na yan, October 21. Sa Panay, face-to-face classes in all levels, public and private. Sa Panitan, all levels, private and public, walang pasok. Gayon din sa Pontevedra. Sa Rojas City, dapat daw po may face-to-face classes in all levels, public and private. Pero sa bayan ho ng Sigma, all levels, public and private, wala na pong pasok. Magandang umaga, Pilipinas! 7 naman ang patay, 2 nawawalan sa pananalasa ng Bagyong Ramil sa ilang bahagi ng bansa. Sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense Region 6, 2 nasawi sa Capiz, habang under verification pa kung may kaugnayan sa bagyo ang kanilang pagkamatay. Kinilala ng Capiz Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga biktima na sina Rizaldo Base Balgos ng Rojas City at May Ordelas ng Ibisan. Samantala, 5 magkakamag-anak naman ang matay ng mabagsakan ng puno ang kanilang bahay sa Pitugo, Quezon kahapon po ng umaga. Kasama sa nasawi ang 3 bata, kabilang ang isang 5 taong gulang na sanggol na lalaki. Halos 27,000 individuals namang mga residente mula sa Cagayan Valley, Calabarzon, Bicol Region at Eastern Visayas ang inilikas at nasa 6,000 sa mga ito ay nakisilong sa 102 evacuation centers sa mga apektadong area. Magandang umaga, Pilipinas! Ito yung detalye nung sa Quezon, patay nga ang 5 magkakamag-anak marakaang mabagsakan ng puno ng buli ang kanilang bahay sa barangay Kawayanin, Pitogo. Ito po isang lalawigan ng Quezon habang nasa kasagsagan ng panalalasan ng Bagyong Ramil. Kabilang sa nasawi ang mag-asawang edad 35 years old, 2 nilang anak na 2 at 11 years old. Diyan din ang lolo ng mga bata na 67 years old. Basag ang bungo at halos hindi makilala mga biktima dahil sa tindi ng head injuries na tinamunang mga ito. Samantala nakaligtas naman sa trahedya ang panganay na anak ng nasawing mag-asawa. Kwento ng kaanak ng mga biktima, posibleng naging marupok ang puno ng sunugin ito ng nasawing padre de pamilya para nga sana maiwasang bumagsak sa kanilang bahay. Isinailalim na sa state of calamity ang lungsod naman ng Rojas sa Capiz dahil sa malawakang pagbaha bunsod ng Bagyong Ramil. Sa resolusyong ipinasa ng City Council ng Rojas, idiniklara ang state of calamity sa lungsod batay na rin sa rekomendasyon ng City Disaster Risk Reduction and Management Council. Kaugnay nito, may kalayaan ang pamahalang lungsod na gamitin ang emergency funds nito, i-regulate ang presyo ng mabilihin at magbigay ng agarang tulong sa mga apektadong residente. Samantala, una nang ipinag-utos ni Mayor Ronnie Danibas ang suspensyon ng klase sa lungsod hanggang Miyerkules na yan, October 22. Aabot naman ang 375 na mga silid-aralan sa Luzon ang napinsala ng Bagyong Ramil. Ayon sa Department of Education, 201 sa mga ito ay nagtamo ng minor damage, 56 ang nagkaroon ng major damage, samantalang 118 ang totally damage. Samantala, nasa 10,538 na mga silid-aralan ang may banta naman ng mga pagbaha, 12,602 ang may banta naman ng landslide. Kahit na ito, nakikipag-ugnayan ang kagawaran sa mga pamahalaan lokal at Disaster Risk Reduction and Management Councils upang matiyak ang kahandaan sa pagtugon sakaling kinakailangan. Patuloy namang hinahanap ng mga rescuers sa Bukidnon ang mag-asawang nalunod matapos gumuho ang bahagi ng kalsada sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan, dala pa rin ang Bagyong Ramil. Ayon sa ulat ng Manuel Quezon Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nawawala pa rin ang mag-asawang Eli at Telma Bumatay. Ito'y matapos silang mahulog kasama ang kanilang tricycle sa gumuhong bahagi ng highway sa barangay Palakapaw sa bayan ng Manuel Quezon. Lumabas sa investigasyon na pauwi ng mag-asawa sa barangay Kuhusayan sa kalapit na bayan ng Kinaltao nang biglang gumuho ang bahagi ng kalsada na tinatawag na overview area dahil sa walang tigil na ulan.
Bunsod dito, nabagsakan ng lupa at mga bato mula sa matarik na bahagi ng highway dahil upang mahulog din ang tricycle na mag-asawa sa bangin na may lalim na halos 70 metro. Sapol naman sa video ang pambubugbog ng isang pick-up driver sa Matan driver na nakabanggaan itong bus sa Silang Cavite. Sa ulat ng Silang Municipal Police Station, nagbanggaan ang Toyota Hilux na minamaneho ng suspect na si Arnie Jose Montes. At yung driver din ng public utility bus. Bilang aksyon ng Department of Transportation, suspindido muna ng 70 araw ang lisensya ng nambugbog na driver ng pick-up. Pinatawag na rin ng Land Transportation Office si Montes para isurrender ang kanyang lisensya at magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat makasuhan ng reckless driving. Nagbigay din si Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ng pahayag na walang puwang sa kalsada ang mga barumbadong driver at lalong hindi niya palalampasin ang ganitong katulad na mga insidente. Samantala, arestado ang 7 South Korean national na naaktuhang nagpapatakbo ng iligal na online na sugal sa isang condo unit na hinihinalang Pogo Hub sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Ayon sa Bureau of Immigration, ang inisyal na operasyon ay para sana tugisin ang isang South Korean fugitive na manoy nagtatago sa naturang lugar. Ngunit sa halip na mahuli ang target, nadiskubre ng mga taga-Bureau of Immigration ang naturang 7 dayuhan na nag-ooperate ng online gambling activities. Sa ngayon ay nakatili na ang mga nasabing South Korean at nakatakda na ang kanilang o itinatakda pa ang kanilang deportation. Babala naman ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, aarestuhin, ipadideport ang mga dayuhang nagmamatigas at nag-ooperate pa rin ng illegal na online gaming sa Pilipinas. Higit sa 4.8 million pesos na laga naman ang tanim na marijuana sinunog ng mga otoridad sa Kibungan, Benguet. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez, RH41, na imbag na bigat, Romy. Winasak ng mga otoridad ang higit 4.8 milyong piso ang halaga ng tanim na marijuana sa kinasang anti-drug operations sa Badeo, Kibungan, Benguet. Nagpatupad ng 2 araw na marijuana eradication operation ang pinagsanib ng operatiba ng PDEA Cordillera Land Transportation Interdiction Unit at Kibungan Municipal Police Station. Nagresulta ito sa pagkakadiskubre ng 5 plantasyon ng marijuana na tinatayang may sukat na 2,500 metro kadrado na tinamnan ng 24,400 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 4,880,000 pesos. Lahat ng binunot na pinagbabawal na tanim na marijuana ay sinunog ng mga operating troops sa mismong lugar ng operasyon. Walang nahuling cultivator sa naturang anti-drug operation, subalit naglunsad ng investigasyon ng mga otoridad para makilala ang nagmamay-ari sa lupain na tinamnan ng tinaguriang green gold. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos na Agina, 19 na minuto na makalipas sa alas 4 ng umaga. O mga mamis po, pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot nung ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-concept pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on tense chocolate, mud and sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Yun nga lang, mga misis, bantayan yung biglang pag-ulan sa bandang hapon. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. Mamigay muna tayo ng pera. Mahiwagang tunog. Ano nga bang ating mahiwagang tunog na yan na nagkakahalaga ngayon ng 7,000 pesos? 7,000 na po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Basta ang mga items na yan, pareho hong gumagamit ng kuryente. Oo, hindi ko makita. Hindi ko makita yung script. Nawala. Basta alam nyo na kung paano ipapadala nyo masagot. 0919-282-6485. Sundin lamang po yung tamang format po ng pagte-text. Ito pala. Empty space name / other / contact number / at ang inyong sagot. Kaya habang naliligo ho kayo gamit ang Shield Bath Soap, pag-isipan ang ating sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan. Magkano ngayon? 7,000.
7,000. Magandang umaga, Pilipinas! Niranatsada na ng Department of Public Works and Highways ang konstruksyon ng Pigatan Detour Bridge sa Alcala, Cagayan. Hanggang noong Sabado, halos 34% na ang progreso nito. Iniutos naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na madaliin ang construction ng Detour Bridge. Target na matapos sa loob ng 60 araw upang magamit kaagad at mapagaan ang daloy ng trapiko sa buong Cagayan. Ang emergency construction ng Detour Bridge ay bilang pagtugon sa direktiba ng Pangulong BBM na agad na magtayo ng alternatibong ruta para sa publiko, lalo-lalo na sa mga residente at mga magsasaka na labis ng apektado ng pagkasira ng orihinal na Pigatan Bridge. Sa 10 araw ng konstruksyon, tuloy-tuloy ang pagbaon ng bakal, pag-welding, paglalagay ng mga materyales sa mga approach ng Detour Bridge bilang bahagi ng mga pangunahing gawain. Nakatutok si Secretary Vince Dizon sa Detour Bridge upang mapabilis ang konstruksyon sa mga susunod na araw. Matatandaan na noong October 6 bumigay ang orihinal na Pigatan Bridge habang dumaraan ang 3 10-wheeler trucks na may kargang mahigit sa 20 toneladang kalakal, gayong ang kapasite ng tulay ay nasa 18 tons lamang, kaya ito ay gumuho. Nag-deploy ng assessment team ang Department of Public Works and Highways para suriin naman ang bumagsak na bahagi ng Bukidnon, Davao City Road sa barangay Palakapaw sa Quezon, Bukidnon. Kasabay nito pinagutos ni Public Works Secretary Vince Dizon ang agaran temporary closure ng bumigay na bahagi ng naturang kalsada para matiyak ang kaligtasan ng publiko habang inaalam pa ang extent ng pinsala nito. Ang nasabing major road network ay kilala sa tawag na Buda Road at nagsisilbing mahalagang transport link sa mga motorista at paggalaw ng essential goods sa pagitan ng Northern Mindanao at Davao Region. Matatandaang nasira ang malaking bahagi ng nabanggit na 6-lane National Highway noong Sabado ng gabi dahil naman sa nangyaring landslide. Naku, yan pa naman yung tinatawag na Baguio of Davao. Little Baguio of Davao. Magandang umaga, Pilipinas! Tiniyak naman ng Pangulong Bongbong Marcos na nagpapatuloy ang maagang na paghanda ng pamahalaan para sa posibleng pagtama ng mga kalamidad. Ayon sa Pangulong Bongbong Marcos, nakapag-imbak na ang Department of Social Welfare and Development at mga lokal na pamahalaan ng mga pagkain at mahalagang supply sa mga warehouse sa buong bansa. Mas pinagting pa rin niya ng mga ahensya ng pamahalaan ang communication at information campaign para itaas ang kamalayan at kahandaan ng publiko. Bagamat walang tigil ang preparasyon ng gobyerno, hinimok naman ng Pangulong BBM ang bawat pamilyang Pilipino magkaroon ng evacuation plan, maghanda ng sariling emergency kit at mga go bags. Nagbabala rin ang Pangulo laban sa misinformation tuwing may kalamidad at iginiit na kumuha lamang ng updates mula sa mga official government channel o dili kaya tumutok lamang po sa DZRH at sa radyo natin para sa mga tamang impormasyon. Magandang umaga, Pilipinas! Caretaker ng hayop binarel ng riding in tandem sa Davao del Sur patay. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel, patay on the spot ang isang caretaker ng hayop matapos barilin ng 2 hindi pa nakikilalang sospek na sakay ng motorsiklo sa Purok 4, Barangay Dalumay, Magsaysay, Davao del Sur, bandang alas 10:30 ng umaga, Oktubre 18, 2025. Kinilala ng kapulisan ng biktima sa alias Nadudo, 41 anyos, may asawa at residente ng nasabing barangay. Batay sa report ng Magsaysay Police Station, nagpanggap na bibili ng pabo ang 2 sospek bago barilin ang biktima sa hindi pa matukoy na dahilan. Matapos ang pamamaril, mabilis na tumakas ang mga salarin sakay ng motorsiklo patungo sa hindi pa malamang direksyon. Sa kasalukuyan, patuloy ang hot pursuit operation ng kapulisan at pinalaliman ang investigasyon o pamatukoy ang pagkakilanlan at motibo ng mga suspect sa nasabing krimen. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Suter. 25 na makalipas ang alas 4, mga misis. Amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dalyan sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Pinaigting pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang suporta nito sa mga programang pangkalusugan ng pamahalaan sa pamamagitan ng donasyon ng mga patient transport vehicles sa mga PTB na nagkakahalaga ng 141 million pesos.
Katuwang ang Philippine Charter Civics Office. Formal nang niligdaan ng PAGCOR at ang PCSO ang Memorandum of Agreement para sa donasyon ng PAGCOR noong October 15. Sa kaup ng donasyon ang 70 fully equipped PTVs na ipamamahagi ng PCSO sa mga kwalipikadong local government units upang mapahusay ang serbisyong medikal at mapabilis ang paghatid ng tulong lalong-lalo na sa mga liblib na lugar. Bawat sasakyan ay kompleto ng GPS navigation system, may mga stretcher, medical oxygen, wheelchair at iba pang first aid kit upang matiyak ang maayos at mabilis na pagresponde sa panahon ng emergency. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, ang donasyon ay patunay na suporta ng hensya sa mga programa ng Pangulong Bongbong Marcos upang mapalakas ang pangkalusugang sektor ng bansa. Nagpasalamat naman si PCSO General Manager Mel Robles at ang team nito para sa nasabing proyekto. 26 makalipas ang alas 4, opisyal mula sa 40th Infantry Battalion at barangay opisyal ng Kidama, Matalam, Cotabato Province nagtalo sa isyu ng proper coordination. Ano kayang nangyari? Alamin natin ang detalye mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Nauwi sa mainitang pagtatalo o palitan ng salita ang tropa ng 40IB at ng barangay official ng barangay Kidama, Matalam, Cotabato Province matapos na hinarang ng barangay official sa pangunguna ni Kagawad Gringo Ambalatan ang pagpasok ng mga tropa ng 40IB Philippine Army sa MILF identified area sa nabanggit na barangay. Ayon sa barangay official, wala umunong proper coordination ang pamunuan ng 40IB sa pamunuan ng MILF 108 Base Command ng MILF 4th Brigade na papasok sila sa MILF Identified Community. Ayon naman sa 40IB official, hindi naman kailangan pa ng coordination sa pagdaan nila sa area. Nabatid na nakabase ang headquarters ng 40IB malapit lamang sa Barangay Marbel sa Matalam. Sa panig ng MILF 108 Base Command, malinaw na ito'y paglabag umano sa umiiral na ceasefire agreement at coordination protocol sa pagitan ng GPH at ang MILF. Sa naturang insidente, hangad ang community na may misigahan ng CCCH Adyag ang pangyayari sa layuning maiwasan ang anumang misencounter sa hinaharap. Bagkus ay magkabalikat na ang AFP at ang MILF sa magitan ng JPST, hangad ng MILF na mapanatili ang respeto at tiwala ng AFP at MILF sa ground. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maganda umaga, Pilipinas! 28 na makalipas ang alas 4. Oy, sa mga pabalik ng Pilipinas na mga seafarers, mga OFW, wag na ho kayo magpasalubong na imported na tsokolate dahil meron po tayong local brand na Tangerine Chocolate. Yan po yung brand ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa Quezon. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay may mahigit 10 variants din. Available po yan sa tangerinchocolate.ph. Ang mga raw material niyan, galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Kaya sabi nga po ng Dr. Helen Tan, sino ba bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang bawat Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, regardless of the variant, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan din po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin, sana ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! At alam ba ninyo na sa mga pag-aaral, lumalabas na ang pagkain pala ng tsokolate, lalong-lalo na yung dark chocolate, nire-reverse nito yung memory loss ng tao. Ayan, sinasabi ho sa mga pag-aaral na yung flavonols na nasa tsokolate ay epektibong pang-reverse ng memory loss sa mga adults. Ayan, at ito daw po ay nakatutulong para gawing 30 years younger ang ating utak. Maganda umaga, Pilipinas! MUP, PDRRMO, PNP at Coast Guard nakahanda na nakahanda para ho naman sa bagyong Ramil. Detalye na balita mula kay Danny Camila, Aris 37. Danny, good morning.
Patuloy na naka-alerto ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, PDRRMO, ng Bataan, kaugnay ng Bagyong Ramil. Ayon sa ulat ng MBDA at mga lokal na pamahalaan, may ilang mababang lugar na nakaranas ng bagyang pagbaha, ngunit agad din itong humupa. Nagsanib pwersa ang Bataan PNP, Philippine Coast Guard at mga LGU sa pagsasagawa ng monitoring at paghahanda para sa posibleng preemptive evacuation. Nakamonitor na rin ang mga rescue at police unit sa mga flood-prone areas at baybaying dagat. Kaugnay nito, sinuspindi ni Governor Joet Garcia ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado paaralan sa Bataan. Dani Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani. May paabak kayungan sa ating masuki dyan po naman sa Pampanga. Nakapaghatid ng paunang tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng Tropical Storm Ramil. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao, spokesperson ng DSWD, nasa 720,925 ang halaga ng relief aid na naipadala na sa 14,500 families na apektado ngayon ng bagyo. Kasama sa naipamahaging ayuda ang 382 family food packs at 547 ready-to-eat food boxes. Tinatayang nasa 30,368 individuals sa mahigit 14,500 families mula sa 147 barangays ng Region 2, 3, 5 at 6 ang apektado ng Bagyong Ramil. Sa bilang na ito, 3,028 na families o katumbas ito ng 7,834 individuals ang nanunuluyan pa rin sa mga evacuation centers. Nasa 23 LGUs nagsuspindi na ng klase ngayong araw dahil pa rin sa bagyo. Detalye ng balitang mula kay Freddy Pajardo, RH38 na. Masantos siya kabasan at siya kaimin sa ating masuki dyan sa magasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Bagaman at nakalabas na ng Philippine Responsibility and Tropical Storm Ramil, nagpalabas kagabi ng localized suspension of classes and work ang provincial government dahil sa inaasahan pa rin ng maulang araw ngayong Lunes, kaya nasa 23 local government units ang nagsuspende ng pasok sa paaralan ngayong araw, October 20, 2025. Samantala, ang Villaverde Road sa San Nicolas, Pangasinan na nag-uugnay sa Pangasinan at Nueva Vizcaya na isinara kahapon alas 6 ng umaga dahil sa bagyong Ramil ay binuksan ng muli sa mga motorista alas 6 kagabi. Wala namang naitalang pagbaha kahapon ng PDRMO sa mabababang lugar dito sa Lalawigan dahil sa hindi gaanong malakas ang naging ulan na dala ng bagyong Ramil na nagparamdam lamang dito alas 4 ng madaling araw kahapon at naging panaka-naka na lamang ang ulan hanggang sa makalabas ito ng PAR. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RH38, taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! 33 na makalipas ang alas 4 ng umaga, dalawa naman ang kumpirmadong patay, makarang bumagsak ang sinasakyang two-seater aircraft sa barangay Paniliksikan, Concepcion, Tarlac. Tinukoy ang mga biktima na isang 19 anyos na lalaking piloto at ang pasahero nitong 18 years old na babae, pawang mga residente ng Pampanga. Ayon sa pulisya, nakita ng mga residente ang paglipad ng naturang aircraft sa may lugar bago tuluyang bumagsak sa isang palayan. Agad na dinala ng paggamutan ng mga biktima pero idineklarang dead on arrival. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng mga otoridad ang posibleng sanhi ng nangyaring plane crash. Pero actually, hindi naman talaga airplane ito, parang glider eh. O, kaya kinakailangan na kung hindi naman kabisado, wag kong basta-basta gagamit ng mga ganyang mga device. Walang bago o kakaibang virus o strain ang kumakalat sa bansa. Ito naman ang nilinaw ng Department of Health sa gitna ng pagtaas ng kaso ng respiratory disease sa Pilipinas. Kasunod dito ng kautusan na ibinaba naman ng Provincial Government ng Quezon na pagmamandato na sa kanilang mga mamamayan na magsuot ng face mask. Una namang nilinaw ng DOH na hindi sila magpapatupad ng lockdown na dahil lamang sa mga naitalang kaso ng influenza-like illness sa iba't ibang panig ng kapuluan. PNP, may 400 na i-deploy na mga personnel ngayong araw sa Leyte Golf Landing Memorial sa bayan po ng Palo, Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Nasa 400 na mga kapulisan ang i-deploy ngayong araw para sa ika-81st na Leyte Golf Landing Commemoration
Ito ang sinabi ni Leyte Police Provincial Office Information Officer Captain Hisel Vacal. Ayon kay Captain Vacal, nagsimula ang kanilang pagbantay sa semaphore signal sa Barangay Telegrafo, Tulo sa Leyte, October 18, L120 commemoration sa San Rafael Dulag, Leyte, at ngayong araw sa 81st Leyte Golf Landing commemoration sa General MacArthur Memorial Grounds sa bayan ng Palo, Leyte. Ang mga kapulisan ay magbibigay ng seguridad sa mga lugar na kaugnay sa pagdadausan ng seremonya. Hindi makadalo naman si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Leyte Landing commemoration kung saan inaasahan na ang pagdalo ng kanyang representative na si Assistant Secretary Domingo Carbonell Jr. ng PVAO, Deputy Administrator for Operations. Dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arstar Tito Jimmy, angay-angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagang salamat, Jimmy. Si Boss Juni Carbonell palang pupunta doon, ha? 36 na makalipas ang alas 4 ng umaga, opisyal lang idineklara ng Department of Agriculture ang lalawigan ng Batanes bilang Organic Farming Practitioner Province. Isang titulo na inaasahang magpapaganda sa lokal na mga hanapbuhay at italaga ang probinsya bilang nangungunang agrotourism destination. Pinirmahan na ni Agriculture Secretary Francisco Chulorol Jr. ang administrative order upang formal na kilalanin ang Batanes bilang organic by default. Dahil sa kanyang geographic isolation at matagal ng tradisyon ng pagsasaka, ang 13,208.9 hectares ng lupain sa Batanes na sumasaklaw sa mga pananim at mga alagang hayop ay nananatiling hindi nadadapuan ng synthetic chemicals. Ba talaga, ha? At 4,126 naman ang mga magsasaka at 35 kooperatiba ng probinsya eksklusibong nakatuon sa organic agriculture na sinusuportahan ng mga lokal na ordinansa at mga legislasyon ng lalawigan alinsunod sa Republic Act 168 o ang Organic Agriculture Act of 2010. Ayon po kay Secretary Laurel, ang titulong ito ay patunay sa pangako ng Batanes para sa likaskayang pagsasaka na magsisiguro naman ng seguridad sa pagkain, protektahan ang kapaligiran at palakasin ang komunidad. Lahat ng 6 na munisipalidad, yung pong Basco, Uyugan, Sabtang, Ibana, Itbayat at Mahataw ay nagpasa ng mga ordinansa na gawing institusyon ang organic farming. Iba't ibang mga programa at demonstration farm naman tulad ng NIDI Multi-Commodity Project at ang Tukon Agrotourism Site ang nagsusulong ng naturang paraan ng pagsasaka at community-based food production. Sinimula naman ang National Food Authority nitong nakalipas na Biyernes ang pilot testing ng one-tonner bagging system para sa palay na naglalayong mabawasan ang gasto sa pag-iimbaka at mapataas din ang warehousing capacity at mapaganda pa ang pagpapanatili ng kalidad ng butil. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulorol Jr. at pinuno ng NFA Council, ito ay bahagi ng isang malawak na pagsisikap upang mapataas ang kapasidad ng NFA na makapag-imbak ng maliit lamang ang gastusin sa panig ng gobyerno. Sinabi ni Laurel na nasa pamamagitan ng pagpapalaki ng kasalukuyang espasyo, mas maraming palay ang ating mabibili sa mga magsasaka at matutulungan ding matugunan ang pagkalugi ng ani. Ang inisyatiba ay nakahanay sa pangarap ng Pangulong Bongbong Marcos na makapagtatag ng moderno, episyenteng sistema sa agrikultura na titiyak sa seguridad ng pagkain at makapaghatid din ng mas magandang kita sa mga magsasaka. Ayon naman kay NFA Administrator Larry Lacson, ang pilot test ay nagsimula sa 3 warehouse sa buong bansa. Itong pagsubok na ito ay magbibigay ng mahalagang data upang matukoy kung anong maangkop na teknolohiya ang uubra para sa mas malawak na implementasyon ng programa. Top 2 most wanted na aktibong miyembro ng NPA sa Northern Samar. Nakakaharap ito ng patong-patong na kaso dahil sa tangkang pagpatay. Arestado ng mga pulis after 3 years na pagtatago. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, good morning. Arestado ng mga pulis mula sa 2nd Samar Provincial Mobile First Company ang sa aktibong miyembro ng New People's Army sa lalawigan ng Northern Samar at itinuturing itong top 2 most wanted person sa bayan ng Palapag, Northern Samar. Ayon sa PNP, patong-patong na mabibigat na kaso ang kinakaharap nito.
Nanguna sa operasyon sa pag-aaristo si Police Lieutenant Colonel Joel Nietzsche, officer in charge ng 2nd Northeast Samar Provincial Mobile First Company sa pagkikipagtulungan ng Northeast Samar Provincial Intelligence Unit. Naaresto ang nasabing wanted na NPA sa Barangay Kabatuan, Palapag, Northeast Samar. Ang akusado ayon sa ulat ng PNP, kinilala sa kanyang alias na si Dongloy, 42 taong gulang, isa itong active member ng Communist Terrorist Group sa ilalim ng SOB Regional Committee Arctic, Eastern Visayas Regional Party Committee at 3 taong nagtago bago maaresto ng otoridad. Humaharap ito sa mga kasong proceeded murder, double proceeded murder at multiple attempted murder. Matapos na arestuhin, dinala ito sa Palapag Municipal Police Station. Ayon sa PNP, tuloy-tuloy ang paglulunsad ng mga operasyon laban sa mga criminal elements at miyembro ng Communist Terrorist Group na nahaharap sa iba't ibang kaso. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagan salamat, Jane. Magandang umaga, Pilipinas! 41, makalipas ang alas 4 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero sabi nga ho ng mga dalabhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas may enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ito po'y postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi testimonial, hindi kwentong gotsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. At nakatutulong din po ang ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag magandang tulog, syempre, magandang gising. May panlaban tayo sa puyat, pagod, at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng ultabayo. Para po sa karagdagang mga katanungan, mag-text lang ho sa 0931-033-2871. Saan mong pong panig na mundo kayo naroroon? 0931-033-2871. May mga medical experts po tayo na nakastambay dyan para sumagot sa inyo pong mga tanong. Ang ultabayo ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. At kung may mga katanungan pa nga kayo, 0931-033-2871. Available yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Joann's Pharmacy, Curamed, HB1 Plus Pharmacy, at syempre sa Mercury Drug at Southstar Drug. Ang magandang balita pa, kapag bumili ka ng isang box ng ultabayo, postbiotic, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0981-0/2025. Ang mahalagang paalala po, ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 43 makalipas ang alas 4, suportado ni Senator Bongo ang sinasagawang investigasyon sa umano'y maanomalyang flood control projects. Iginit na dapat mangibabaw ang katotohanan at walang sinuman ang dapat na mas mataas pa sa batas. Sa kanyang pakikipag-usap sa mga mamamahayag, sinagot ni Senator Go ang alegasyon na nag-uugnay sa kanyang pamilya at sa mga irregularidad sa mga proyektong pang-infrastruktura. Nilinaw ni Senator Go na ang kanyang ama ay isang private contractor. Nagretiro ito noong pang 2019 matapos makumpleto ang mga hawak na proyekto. Hindi na rin niya ginamit ang lisensya kaya't officially sinara na ang kumpanya noong pang 2022. Pinanindigan din ng senador na hindi siya kailanman nakialam sa mga proyekto ng gobyerno o nakinabang sa namang negosyo na kinasasangkutan ng kanyang pamilya at never din niyang ginamit ang kanyang posisyon para bigyan ng pabor ang kanyang pamilya o mga kamag-anak. Hindi nagpatinag sa sama ng panahon ang daandang mga relista para magsagawa ng kilos protesta laban sa katiwalian sa Lipa City, Batangas. Nagtipon-tipon sa community park ang may 500 miyembro ng iba't ibang sektor para makiisa sa naturang kilos protesta laban sa korupsyon. Ito ang kauna-unahang demonstrasyon ng mga Batanggenyo mula nang pumutok ang flood control scandal. Ayon kay Ferdinand Dalilio, organizer ng Tindig Batangas, ang mga Batanggenyo ay hindi rally type ng mga residente. Ngunit sa ginagawa niyang pambabalahura ng gobyerno, hindi na uubrang hanggang internet na lamang ang paghahayag ng kanilang galit. Umasa ang Tindig Batangas na mas marami pang mga residente ang maglalakas loob na tumindig upang ibabatid ang kanilang hinaing sa pamahalaan.
may mapanagot at may makulong sa mga sangkot sa malawakang anomalya sa flood control project ng bansa. Ang pinakamagandang regalong matatanggap ng mga Pilipino sa nalalapit na Kapaskuhan. Ito naman ang binigyan diin ni Senador Bam Aquino sa harap ng nagpapatuloy na investigasyon sa flood control scandal. Punto pa ni Aquino, agarang aksyon ang hinahanap ng taong bayan. May makasuhan, may makulong na mga individual sa likod ng naturang anomalya. Magandang umaga, Pilipinas! Ilang illegal recruiter naman ang nanghihimok ng pumunta ng Italia. Pang-ingatan daw po ayon kay Senator Erwin Tulfo. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpaan sa RH 28. Raymond, good morning. Pinag-iingat ni Senador Erwin Tulfo ang ating mga kababayan sa mga nagkalat na mga illegal recruiters na nangiimok ng mga papuntang Italia kapalit ng malaking halaga ng pera. Naniningil ang mga ito ng 200 hanggang 250,000 piso. Ayon kay Senador Erwin, 4 na grupo ang mga ito na nagre-recruit at nagpapakilalang mga Filipino-Italian. Isa sa kanila ay tumutugon umano sa pangalang Belinda Mendoza. Pangako ng mga ito ay may naghihintay na trabaho sa kanila sa bansang Italia, lalo na sa Milan. Ngunit pagdating nila doon ay wala naman silang trabaho kaya nakakaawa ang kanilang sitwasyon. Sabi ng senador, kinukompleto na nila ang mga dokumento hinggil dito at sa kanyang pagbalik sa bansa ilalahad ang buong kwento ng illegal recruitment syndicate na mga ito. Si Senador Tulfo bilang sponsor ng budget ng Department of Migrant Workers o DMW para sa 2026 ay kasama sa isinagawang Bagong Bayani ng Mundo OFW Servicio Caravan sa Rome at Milan, Italy bago dumalo sa Interparliamentary Union o IPO Conference sa Geneva, Switzerland. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga din muna kay Mayor Sena Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Good morning po sa inyo, ha? Magandang umaga din kay Doña Lisa Baluyot. Ayan, Ma'am Lisa, good morning, ha? Ingat ho kayo, ha? Mga suki ho yan ng RC Salon, ha? Rose, may buntag din mo, ha? Ayan, yung masisipag na mga staff ng RC Salon dyan sa Quezon City, ha? Good morning. Ay, si Mami Duriantan, Mami Durian, nice to see you back in action, ha? Nagpulong last week din ho ang mga pro-pork, ano, ha? Tsaka yung grupong Sinag, kasama sila Mami Duriantan, ha? Diyan po sa Quezon City. Pinag-uusapan ho nila pa rin ang problema ho ng mga pagbababoy dito sa Pilipinas. Mami D, ha? Good morning at ingat po kayo. Happy birthday naman kay Judge Prime CEO ng Quezon City RTC. Aba, Judge Prime, ha? Birthday mo pala ngayon, ha? May magpapainom, ha? Ay maglibre ng tanghalian. Binabati ka ng Dumbar Cards at ng iyong mga kaibigang mga judges mula po sa iba't ibang panig ng Kapuluan. At syempre, binabati ka rin ni Justice Bong, ha? Ayan, ng happy birthday. At ng iba pang mga justices, syempre, ha? Syempre, nandyan si Justice Max De Leon, si Justice Energito ng Sandigan Bayan. Magandang umaga din po, ha? Magandang umaga muli kay Mayor Sena Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Congratulations naman kay Dr. Dan Sembrano III. Hindi maikakaila na ito po ay anak ka. O apo na pala ni Dan Sembrano dyan sa Kidapawan City. Anak po ito ni Ate Pate, ha? Kasama namin dati sa ABS. Ha? Congratulations, Dr. Dan Sembrano III. Pride of Kidapawan. Magandang umaga, Pilipinas! Lumalala ang hidwaan sa pagitan ng Niger at ng kanilang Chinese partners hinggil sa over-crude oil exploitation. Sa ulat, tinuturing ng pamahalaan ng Niger na hindi patas at nakasasama sa pambansang interes ang kasunduan para sa transportasyon ng krudo sa pagitan ng Niger-Benin Pipeline. Kaugnay nito, binigyan ng otoridad ng ultimatum ng China National Petroleum Corporation ng hanggang katapusan na lamang ng Oktubre upang muling suriin ang kontrata sa langis. Kung hindi, maaaring tuluyang isara ng Niger ang produksyon nito ng langis. Matatanda na galit ang Niger dahil sa mataas na gasto sa transportasyon na lagpas umano sa pandaigdigang taripa na naglilimita sa kita ng Niger sa bawat bariles ng langis. Bukod pa rito, ang kakulangan ng kontrol at benepisyo ng mga mamamayan ng Niger sa naturang proyekto. Nako,
hindi kayo ito makaapekto na naman ho sa presyuhan ho ng langis sa mga susunod na araw. Maganda umaga, Pilipinas! Alam ba ninyong meron tinatawag na underwater forest? Ito po ay matatagpuan sa Norway. Binuo ang nasabing kagubatan sa ilalim ng dagat para gamitin bilang isang malaking carbon-eating machine. Sa halip na puro pagtatanim ng puno sa lupa, sinubukan ng mga dalubhasa sa Norway ang malawakang pagpapatubo naman ng mga seaweed o kelp forests sa ilalim ng dagat na sinasabing mas mabilis mag-absorb ng carbon dioxide kumpara sa tradisyonal na kagubatan sa lupa. Ayan ha. Buti pa ho sila kung ano-ano yung mga iniisip nilang paraan kung paano natin ma-address ang global warming. Ano ha? Kasi nga sabi nila, darating ang panahon, madidiplit pati yung mga oxygen. Kaya kinakailangan gumawa ho tayo ng mga intervention upang mapalakas natin ang pagpuproduce ng oxygen. At kasama dyan, ang pagtatanim. Takan nyo sa kanila, sa ilalim ng dagat sila nagtatanim, kaya may underground forest. Samantalang tayo, pagtatanim lang ng kawayan, hindi po natin mabigyan ho ng pagpapahalaga. Di ba? Magtanim ho kayo ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Napakasimple lamang ho yan, yung mga nakatiwangwang na mga lugar dyan. Kung gusto ho natin mapigilan, magkaroon tayo ng natural na flood control project, pagtatanim ng kawayan ang solusyon. Gayahin nyo si Kaador Plato ng Bulacan. Si Congressman Ador Plato, pinangunahan ho yung pagtatanim ng kawayan dyan po sa Ipo Dam at La Mesa Watershed. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, correction. Angat Watershed, hindi pala La Mesa nasa Quezon City. Pinawi naman ng Government Service Insurance System ang pangamba ng mga guro na napunta lamang sa questionable at walang kabuluhang investment ang kanilang pension fund. Paglilinaw ng GSIS, walang batayan ang kumakalat ng impormasyon na nawala ng 8.8 billion pesos na pondo ang ahensya. Ayon sa GSIS, ang bawat investment ay dumaraan sa masusing pagsusuri at risk assessment ay sumusunod sa lahat ng mga batas at regulasyon. Namumuhunan din ang GSIS sa isang publicly listed holding company at hindi sa isang kumpanyang nagpapatakbo ng sugal. Tiniyak din ng GSIS na ligtas ang fund life nito hanggang 2058 at sa katunayan ay nananatiling matatag ang kanilang performance. Pagbibigay din ito, lumalago ng 1.92 trillion ang GSIS fund hanggang noong August 2025 mula sa 1.53 trillion na pondo nung magsimula ng July 2022. Sinisiguro din ng GSIS na umitad sila sa nag-iisang misyon, mapangalagaan ang kontribusyon at ihatid ang mga benepisyong nararapat sa mga empleyado ng gobyerno. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pitong minuto na lamang bago humag alas 5 na umaga, alas 4:53. Ibinido naman ng Pangulong Bongbong Marcos na marami pang pinaplansyang proyekto ang pamahalaan para ma-restore ang mga landmark ng Maynila. Ayon sa Pangulong Marcos, nakipagdialogo siya kay Manila Mayor Isko Moreno para talakayin ang anyay key projects na naglalayong pagandahin pa ang lungsod. Kabilang dito ang planong gawing open green space ang Intramuros Golf Course at ang rehabilitasyon ng Plaza Calderon. Nanunsyo rin ng Pangulong BBM ang pagkakaroon ng bagong sustainable na opsyon ng transportasyon na makatutulong sa pagbibigay ng buhay muli sa Pasig River. Pagbibigay din ng Pangulo, ang mga inisyatibang ito ay bahagi ng mas malaking vision na lumikha ng urban environment na mayaman sa kalikasan at kultura. Last week nakausap ni Yorme Isko si Pangulong BBM. Pinalaga ni retired Major General Romeo Pugues ang kumakalat na mga balitang tatanggalan ng pensyon ang mga retiradong military personnel na umano'y nag-aakla sa pamahalaan o nagsusulong ng sedisyon. Ginit ni General Pugues, pinaghirapan at hindi pribilehyo lamang ang pensyon ng mga kasundaluhan na pwedeng basta-basta na lamang babawiin. Katuwiran ito sa ilalim na batas, maaaring makansila o suspindihin lamang ang pensyon oras na may pinalnang desisyon sa moral turpitude at kawalan ng katapatan ng isang sundalo na dumaan ho sa paglilitis.
hindi sapat yung tanging aligasyon lamang. Una nang pinabulaan na naman ng Armed Forces of the Philippines sa ipinag-utos ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na alisin ang pensyon ng mga retiradong sundalo dahil sa takot na magkaroon ng pag-aaklas laban sa gobyerno. Magandang umaga, Pilipinas! Fake news. Fake news yung mga kumakalat ng mga impormasyon sa social media na di umano'y aalisin nga ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pensyon para sa mga sundalo. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, walang katotohanan at walang basihan ang naturang ulat. Iginit ng AFP, walang direktiba, walang polisiya o pahayag mula sa Pangulo o alinmang ahensya ng gobyerno na nagsasaad ng pagtatanggal ng pensyon sa mga retiradong kawal. Sa halip, patuloy manong sinusuportahan ng administrasyon ang mga tauhan ng militar, kabilang na ang mga pagpoprotekta sa kanilang pensyon at iba pang mga benepisyo. Ipinaliwanag ng AFP na protektado ito ng batas at maaalis lamang kapag napatunayan na sa korte na may kasong kriminal ang isang retiradong sundalo. Hinimok din ng Armed Forces of the Philippines si Cavite Representative Francisco Barsaga, huwag namang magpakalat ng mga maling impormasyon na maaaring makasira sa tiwala ng publiko at sa moral ng ating mga kawal. Alam ba ninyong kabilang pala mga Pilipino sa mga nangunguna sa paggamit ng ChatGPT sa buong mundo? Batay sa ulat ng Digital 2026 na inilabas ng Meltwater at We Are Social, 42.4% ng mga Pinoy ang gumagamit ng internet at gumagamit din ng ChatGPT nitong nakalipas na buwan. Nangunguna naman ang Kenya na may 49.5%, ang Brazil 49.1%, Israel 49%, Malaysia meron namang 48.4% at United Arab Emirates 44.7%. Samantala nangunguna pa rin ang mga Pinoy sa paggamit naman ng artificial intelligence chat box. Ang datos ay batay sa malawak na survey ng mga gumagamit ng internet na may edad 16 pataas. Isinagawa ito sa second quarter ng 2025. Inilunsad ang huling bahagi ng 2022 ang ChatGPT at ito ay naging pinakamabilis na lumalagong consumer software application na ginagamit na malaking modelo ng wika upang makalikha ng mga text o mga imahe. Ayon sa ulat, ang unique visitor ng website ChatGPT ay tumaas ng mga mula 192 million noong August 2023 hanggang 489 million nitong August 2025. Kabilang sa pinakakaraniwang gamit ay ang paghanap ng partikular na impormasyon, pag-edit, pagtuturo, paghingi ng payo, pagtulong sa personal na pagsusulat o komunikasyon at health fitness, gayon din ang kagandahan at self-care. Ayan. Alam niyo nakakatuwa nga like for example, what are the effects of pag-inom daw ho ng muriatic acid? Di ba? Sa halip na magbigay ho ng sagot, anong epekto ng sasabihin, you need a counsel. Ayan, we are here to give you a counseling. Parang gano'n, magkagaling. Di ba? Sa halip na magbigay ng pinapayuhan. Kasi para bang ba't ka nga naman magtatanong ng gano'n? Kung di ba, wala kang naiisip na kung ano pa man. O kaya bakit ka kumukuha ng gano'ng klase ng impormasyon? Di ba? Ang galing, di ba? Parang nag-iisip din talaga yung yung computer. Magandang umaga, Pilipinas! Ilabas ang katotohanan, pairalin ng katotohanan. Ito ang simpleng kahilingan naman ni Senator Bongo sa Independent Commission for Infrastructure at iba pang investigating body na nakatutok sa flood control mess. Ayon kay Senator Go, kaysa siya sa taong bayan sa pagsigaw para sa katotohanan at pananagutan sa mga totoong sangkot ng katiwalian. Pakiusap ni Senator Go sa mga manoy nagnanais na baluktutin ang katotohanan, huwag namang lokohin ang publiko. Iginit pa ng Senador, mahalagang tumbukin ang dapat tumbukin at huwag ilihis ang totoong issue na nakakaapekto sa bansa. 59 makalipas ang alas 4, sariwa Makatas, hindi maikakailang Pilipino. Ganito inilarawan kung paano pinatamis ang Philippine Mango ng ang October 12 Serbisyo Caravan sa lungsod ng Italia na kilala bilang Caput Mundi o Kapitolyo ng Mundo.
Dumaan kasi si Agriculture Secretary Francisco Chulaurel sa Mango Booth na sa ginaganap na World Food Forum events ng United Nations Food and Agriculture Organization Headquarters at nakipag-ugnayan sa mga Pilipino entrepreneurs na naunang naglunsad ng kauna-unahang sariwang commercial shipment ng mangga sa Italia. Ang mga ito ay nagpasimula ng kanilang negosyo noong May 2025, dala ang lasa ng pagkain Pilipino sa mga Pinoy na nasa ibang bansa. At hindi sila tumigil doon. Naipamalas din ang kagandahan at kasarapan ho ng mga lansones, rambutan, dragon fruits, pili nuts, pati na iba pang mga processed Filipino food at iba pang mga kakanin. Hindi lamang nakinig si Secretary Laurel, nangako din ito na susuportahan niya ang grupo at sinabing narito kami para pagsamasamahin ang premium ng mga produktong Pilipino upang may export. Ito ay bahagi pa rin ng pagsisikap ng Pangulong Bongbong Marcos na mapalawak ang merkado, mapalakas ang kita ng mga magsasaka at makalikha ng trabaho sa bansa. Sinabi ng Agriculture Attaché Jose Jocelyn Joy Habilosa na siyang nagpapayo sa mga negosyante, ang limitadong oras at strategic na suporta ng gobyerno ay maaaring makapagpabilis sa mga magsasaka sa mga negosyong Pinoy sa ibang bansa upang may pagpatuloy ang kanilang commercial relationship at mabigyan ng ating mga kababayan sa ibang bansa ng lasang Pilipino. Bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Isang minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Umaga, Pilipinas! Lunes tayo ngayon, huwag niyong kalimutan, 20 ng Oktubre 2025. Kasama na natin si Ma'am Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Kumustahin natin si Ramil. Ma'am Chanel, good morning. Magandang umaga din po sa inyo, Sir Angel. Magandang umaga din po sa mga taga-subaybay po natin. Update po muna tayo dito sa bagyong si Ramil. Sa ngayon po, tropical storm category pa rin naman po siya at ito'y huling namataan sa 350 kilometers west ng Sinait, Ilocos Sur. May taglay na lakas na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito'y kumikilos northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Ito pong si Ramil ay palabas na rin po ng ating Philippine Area of Responsibility kaya nabawasan na rin po yung mga areas natin na under tropical cyclone wind signal. Signal number 1 na lamang dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northern at western portion ng Pangasinan, Abra at western portion ng Benguet. Naasahan po natin, lalabas na rin po itong si Ramil ngayong umaga at doon po natin nakikita yung pag-intensify po niya ng bilang severe tropical storm category sa labas po ng ating PAR. So ngayon po, wala naman po tayong namomonitor pa po sa ngayon na susunod po na ating bagyo. Pero inaasahan po natin, lalo na dito sa western section ng ating bansa, magiging maulap pa rin po ang ating panahon ngayong araw. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Ma'am Chanel, baka nagtatanong sila, bakit may nakataas parang storm signal kung papalabas na ang bagyo? Di ba usually, itinataas natin to bago dumating. So, yes, bakit po palabas na, meron pa rin tayong nakataas na storm signal? Yes po, ito po kasi si Ramil po, yung kanyang lawak is 450 kilometers po. So, ito po medyo malawak po siya. So, nakakahagip pa rin po yung trough po niya or yung extension po niya sa ibang lugar po natin. Kaya nakakaranas pa rin po sila ng malalakas na bugso po ng hangin. Tsaka yung iba, syempre, kahit na malakas pang bukod sa malakas na bugso ng hangin, matubig pa rin. Yes po. Oo, yan. Kaya kahit palabas na ho siya, meron pa rin ho nakataas na storm signal. Mga anong oras kaya ito magbabago, Ma'am Chanel? Posible po mayang mga 11, yung 11 AM issuance po natin, posible po wala na po tayong bulletin po. Okay, sige. Pero wala ng Metro Manila, no?
Hindi nakasama ang Metro Manila. Yes. Okay. Thank you, Ma'am Chanel. Magandang umaga. Si Chanel Dominguez mula po naman sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Napag-uusapan na lamang din ho natin ang tungkol po sa mga programa kung paano ho tutulungan ang ating mga kababayan. Easy lang kayo dyan dahil maya-maya makakausap po natin ang Presidente at General Manager ng GSIS, si PGM Wick Biloso. Dito muna tayo kay Andrea Brillantes. Alam ba niyo si Andrea Brillantes? Kala nyo kung anong malaking balita. Lilipat daw po ng network. Yan po ibabalita sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Pinag-uusapan na ngayon na meron daw isang kapamilya actress na posibleng lilipat sa Kapuso Network. Walang sinasabi kung sino o any clue kung sino itong tinutukoy na actress, pero may lumalabas na kwentong si Andrea Brillantes daw pala ito. Ang huling show ni Andrea sa ABS-CBN ay ang FPJ's Batang Quiapo at hindi na ito nasundan. May chikang pipirma na raw ito sa GMA7 pero ang huli namin nabalitaan ay hindi pala. Sa Rain Entertainment pala siya pumirma para sa isang malaking pelikulang gagawin niya. Wala pa silang sinasagot tungkol nga sa isyong paglipat sa GMA7. Isa sa producers ng Rain Entertainment ay ang director at politician na si Direk Lino Cayetano. May naglabas ang picture na nagkapirmahan na kasama ang manager ni Andrea na si Shirley Kwan. Sabi nga ng mga taga Rain Entertainment, excited daw sila sa collaboration nila kay Andrea dahil bagay daw sa kanya itong gagawin nilang pelikula. May usap-usapang makakasama niya rito si Anthony Jennings pero wala pang kinukumpirma ang mga taga Rain Entertainment. Abangan na lang daw ang kanilang official announcement. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Ang isang kumpirmado, hindi niya makasasama sa gagawing pelikula si Kuya Angel. Ewan ko lang kung si Kuya Ray ay kasama. Ray Taladro, Ay, baka may mga importanteng lakad doon kayo. Huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improved alcohol. Abayan po yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, parang DCRH, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Samantala, dahil po sa sunod-sunod nga po ang mga nagdaang mga kalamidad, hindi lang bagyo, meron pang lindol, meron pang pagputok ng bulkan, magandang malaman, saan ba tayo pwedeng mangutang? Alam niyo naman mga kababayan natin, laging iniisip, saan ba tayo makakukuha ng dagdag na pondo? Kasama natin ngayon ang Presidente at General Manager ng GSIS, si PGM Wick Biloso. Magandang umaga ho sa inyo, PGM. How are you, partner? Magandang umaga, partner. Sa mga taga-subaybay na magandang umaga, Pilipinas. Kumusta ka na? Welcome back. Kumusta ka na, PGM? Pero teka muna. As we speak, magkano ang pera ng GSIS? Abay, ang pondo po na asset under management ng GSIS ay nasa 1.9 trillion na po. 1.9 trillion. Ganong inilaki? At by nung pumasok po tayo, 1.53 trillion. To be exact, 1.92 trillion. So, mahigit kumulang ay lumago po ng 400 billion, partner. Magkano? 400 billion? Yes, sir. 400 billion. Pwede bang lumipat na kayo doon sa iba? Pwede bang hawakan nyo na rin yung iba pang mga katulad ng mga funding institution? At tumita po tayo na mahigit 100 billion po simula nung nagsimula ang taon hanggang Agosto po. Oo. Ang laki ng diferensya, kung ikukumpara nyo sa SSS. Anyway, wag na tayong mag-intriga. Baka mamaya lalo pang lumaki yung sunog. Pinag-uusapan kasi yung ayuda para ho sa mga... Teka, nabanggit nyo din dati, di ba? Pati mga eskwelahan, ini-insure ninyo, PGM? Ay, tama po yan. Pumasok po yan sa National
indemnity insurance program ng ating gobyerno na ma-insure ang lahat ng ating mga eskwelahan. May napakaganda kong programa po niyan. Sapagkat imbis na ikaw ay kukuha sa budget, pag kami nasalanta, ikaw ngayon ay kukuha na lang ng proceeds galing sa insurance coverage mo. Teka muna, PGM, sa dami nung na nasira nung nagdaang lindol, tapos sinundan pa ng bagyo. You're saying hindi dapat sumakit ang ulo ng Department of Education? Hindi po dapat sumakit po ang ulo nila. Nakapaglabas na po tayo na mahigit kumulang na 4 na milyon at may nakasalang po na under process na mahigit na 30 milyon ang naibigay dito po sa naturang programa. Teka muna, sino magre-request nun? Yung eskwelahan o ang DepEd? Ang eskwelahan po ang magre-request po niyan. At papunta ho sa amin. So ano yun? Over and above the project, the funding na manggagaling sa GAA, halimbawa, for school rehabilitation, pwede din nila magamit yung insurance proceeds from GSIS? Pwede na po nila magamit ng insurance proceeds po na yan para po magkaroon sila ng pagkakataon na mabilisang makapag-repair. At ang instruction ko naman sa mga kasamahan natin sa GSIS, pakibilisan naman po ninyo sapagkat ng kadalasan din po na gusto ko rin ipala alam sa ating mga naroon sa eskwelahan, pagka nagkaroon din naman po ng bagyo, ang dapat na damage din po para mabilis ay related din naman po sa bagyo sapagkat minsan po naidadamay po yung ordinary wear and tear kaya dun tumatagal yung adjuster po natin. Kaya naman pala nagkakaproblema. May gusto pang isabay na iba. Iyan po ang nagiging problema ng adjuster. Kaya nga nakipag-ugnayan tayo sa DepEd Secretary para rin malaman nila paano namin mabilis na maibibigay ang mensahe na yan na yung pong talagang tama ng bagyo, yan lang po ang kasagutin ng insurance. Minsan baka hindi ho nila napapansin na baka akala ho nila overall maintenance po ang insurance. Hindi po ganoon. Kaya dyan ho nagkakaroon ng mahabang pag-uusap. Kaya minsan nasabi na ba't ang tagal lumabas ng proceeds ng insurance? Ayun lang po ang dahilan. Otherwise, it will be very, very fast. Pero sino magbibigay ng assessment? DepEd o DPWH? Who should ask? Hindi po, meron po tayong tinatawag na adjuster. Pumupunta po yung adjuster po. Galing po sa amin po yan. Okay. Titingnan po ano yung damage. Paglilipad ho yung yero, o lalagay ho dyan, nasira yung yero, nasira ho ba yung mga bintana, ilalagay, nasira yung bintana sapagkat ito ay galing sa pagkabagyo. Pagka nagkakaroon ho, nahahaluan ng hindi ho related, yan po nagiging problema. Kaya yung adjuster po natin, sila po ang pumupunta at tumitingin po ng mga bagay na yan. Okay. Teka muna, kailangan bang naideklarang nasa state of calamity ang isang lugar or request lang ng supervisor o principal? Ano yung kinakailangan? Magkaiba po yan. Yung state of calamity, binibigay po natin yan doon sa ating emergency loan application. Ngunit po kayo na bagyo. Automatic din naman ho kasi pagka nabagyo kayo, ang kadalasan nasa state of calamity ka rin. Okay. But I just want to make sure na pag ikaw ay nasalanta ng bagyo at ikaw naka-insure sa GSIS, mabilisan po namin pinupuntahan yan. Hindi, pero balikan ko muna yung tanong bago doon sa emergency loan So, sino magre-request? Supervisor o principal? Para doon sa eskwelahan? Ang emergency loan po ng GSIS ay binibigay po iyan sa mga membro ng naapektuhan po ng sakuna. Tulad po ng lindol. Halimbawa, dyan sa Davao Oriental. O katulad din po ng mga nasalanta ng bagyo at pagbaha tulad ng Cebu, Masbate, Mindoro, Romblon, Cagayan, Ilocos Norte, Dagupan at Bululuan sa Maguindanao del Sur. Ang nangyayari po dyan, dinideklaro po ng ating local government na sa state of calamity. At pag nagkaroon po ng declaration of state of calamity, ayan na po, automatic. Pwede na po mag-avail ang mga membro ng GSIS. Okay. Ayan, so, yung ating pong mahigit na
kung saan man ang naapektuhang lugar, yan po, pwede po sila mag-apply the moment na ma-declare na state of calamity po sila. Pero may deadline to, di ba? Kung hanggang kailan lang sila pwede mag-file ng emergency loan? Binibigyan po ng aming opisina ng takdang oras. Halimbawa po, yung lindol sa Davao, bukas ang application po niya hanggang December 14, 2025. So, ganyan po ang atin pong ginagawa para mapigyan ng kaukulang panahon na makapag-file po sila ng claims po nila. Okay. Magkano bang interest pagka-emergency loan, PGM? Abay, napakababa po na 6% ang interest po natin dyan. For annual? Annual ano yan? Yes, sir. Annual, okay. At ang kagandahan po nito, maaari po sila makahiram ng hanggang 20,000 piso. Okay. So, payable in 36 equal monthly installments. Salary deduction. Teka muna. Yes, sir. PGM, magkano bang inilaan ng GSIS dito sa mga lugar na binabanggit ho ninyo? Alam po ninyo, naglaan po tayo ng 5.4 billion para sa mga 224,000 na active members at pensioners sa mga lugar na apektado. Sabi nga natin, sa bawat sakuna, nariyan ang GSIS para magbigay ginhawa. Kaya ang layunin natin ay matulungan sila makabangon at makapagsimulang muli. Mm-hmm. Okay, hanggang 20,000 tapos ang distribution. Tapos gusto ko po bang ipaalam sa ating mga membro, hindi na ho kayo kailangan pumunta sa opisina ng GSIS. Gamit lamang po ang GSIS Touch Mobile App. Pwede na po kayo mag-apply ng inyong loan. At ang parati po natin binabanggit, pag sila po ay nag-apply ng loan, kung halimbawa umaga ka ho nag-apply sa GSIS Touch po ninyo, at sa tatanghali yung approving officer po ng ahensya ay ma-approve na, bago po magsarado ang araw, nasa iyo na po ang process po niya. Okay. Ganyan po kabilis ang ating proseso. Kadalasan mo, pagkahiwala yung area approving officer, yan po tumatagal. Oo. PGM, paano ngayon yan? Dinaanan ng lindol. Kalauna, dinaanan din ng bagyo. Alam niyo naman dito sa Pilipinas. Sana, parang talagang smoking. Mahal na mahal tayo ng langit. Dinaanan ng bagyo, dadaanan pa naman. So, paano yun? Pwede silang mangutang uli? Pwede po sila mangutang uli. Ngunit, ang utang po ninyo, pwede kayong umutang uli ng 40,000, ngunit ang outstanding loan po ninyo ay hindi aakyat dapat ng 20,000. So, ang ibig po sabihin yan, at any given point in time, ang exposure po rin sa GSIS ay 20,000. 20 lang lagi. 20 lang po. Okay. Ngunit ang parati ko gusto rin ipaalam, ang ginhawa loan program po ng GSIS ay hindi lamang po nakatuon dito sa emergency loan. Meron po tayong ginhawa loan na ibinibigay. Ay yung ginhawa flex ho natin, pwede ho sila manghiram ng up to 5 million pesos or 14 times their monthly pay. At pwede ho sila makapagbayad ng up to 15 years at a low interest rate also of 6%. Pag ito naman ay over na ba? Talaga may kinakailangan kang paglaanan ng pera, pwede po nyo itong gamitin. Pero ilang taon ka sa serbisyo bago ka makapag-loan ng para dyan sa ginhawa? Dapat po nakapagtala na ho kayo ng at least 6 months dito po sa ating 6 months? Kahit wala ka pang 1 year, ha? Nakapag-contribute na ho kayo ng at least 6 months dito sa GSIS. At yun pong taon, ang maximum na taon ay depende rin naman po kung kailan po kayo ay magre-retire. Hindi ba nakakatakot yun? 6 months pa lang na-appoint, pagkatapos kung bugoy pala after 1 year natanggal. Importante naman po na mabigyan din natin sila ng ginawa. Hindi naman po natin masasabi na lahat po ng tao na nag-apply po ay may ganoong problema. Kaya pagka binigyan mo sila ng pagkakataon na kapanilbihan sa gobyerno, kailangan natin mabigyan din po sila ng ginhawa. Yan ho ang binibigay natin na tinatawag na accommodation or benefits for our members.
Ayoko sanang itanong yung PGM dahil alam ko may nakaschedule din ho kayong talakayan tungkol ho dito sa mga usapin nito. Kaya lang, dami nangungulit sa atin kumusta na daw ho yung letter? Yung controversial na letter PGM Week. Ano ba yung letter na yun? Pakiklaro po yung letter na ibig po ninyong pangkitin. Ano ba? Ewan ko ano ba itong letter? Sinasabi nyo dito? Yun daw sa investment na dihado daw sa pondo. Ano yun? Sa stocks ba yun? Ito yung isa. Yung dati pa. Nasagot nyo na to Alam mo, partner, gusto ko pong ipaalam sa ating mga miyembro na natin pong investment sa GSIS, 72% po i-risk-free. 40% po niya nasa government securities. At tapos another 20% nasa member loans. Ang balansi po ay nasa tinatawag nating real estate investments. 19% po nasa equities. Equities po, depende mo sa takbo ng tinatawag natin stock market. At katulad mo ngayon, ang stock market ay volatile, mag-a-adjust din po ang presyo. Ngunit hindi naman po ibig sabihin yan, ay dihado na tayo sapagkat tayo dyan ay pumasok sa the long run. At ang ating pong gusto kong banggitin sa ating mga miyembro, meron pa kong mga tao, sabi, 8.8 billion doon. Wala ko kami na hanap na talagang 8.8 billion. Ang meron po na nasa libro ng GSIS, kumita tayo ng 100 billion. Ayan po ang nandito sa amin. Kaya kung yung mga ating mga fake news na kung hindi ko alam sa saan nang gagaling itong mga to, at ang ating pong gustong ipaalam sa ating mga miyembro, dahil hindi po tayo basta-basta dito nag-i-invest. Alam po mo, for Kuya Angel, iyan po ay dumadaan sa masusing pagre-research at inaalam po ng ating mga kasama. Kaya po ang ating kita ay stable at maganda. At yan po ang katotohanan na gusto kong manggitin sa inyo. Kaya yan naman po, hindi ko maintindihan. Parati po tayong binabanggitan ng ganyan ng mga issue when in the first place, the numbers speak for itself. Anyway, ganun ho talaga. Pag hinog ang bangga, pupukulin. Di ba? Wala namang ano. Basta po tayo, kung gano'n lang po naman yung patakaran. I've been in banking for 40 years. I've managed a foreign bank as CEO. I've managed a local bank as CEO. Lahat po tayo, dumadaan po tayo sa tinatawag na proper governance. At kahit po ako yung chief executive po, dahil hindi mo kahit simple kusing lalabas dito sa institusyon namin nang wala po appropriate approval. Wala akong basta-basta pwede na lang ako magbigay po ng instruction. Either it is approved under a board approved modified signing authority, or it goes through a set of committees and eventually to the board. Okay. Kaya lahat po dito pinag-uusapan po. Kaya yan po ang gusto kong ipaliwanag sa ating mga kasamahan. Nothing to worry. Kung kayo'y magre-retiro, meron kayong makukuhang pondo. Meron po makukuha. Ang fund life po ninyo hanggang 2058. Okay. Yun po natin gustong rating sa ating mga membro. Huwag po muna kayong masyadong nagpapakadamay dito sa mga usong mga fake news dito. Basta tayo, focus sa trabaho. Alamin po natin kung paano natin mapapabuti ang ginhawa para sa mga membro. Kaya nga ako parating I challenge my team. Sinasabi ko sa kanila, ano bang benepisyo ang gusto mong maramdaman? Ayan ang pagtatrabahuhan natin na maibigay sa ating mga membro. Kapag lahat po ng kita na ginagawa ho namin, bali wala akong saysay niya kung hindi mararamdaman ng mga membro. Kaya nakakapagbigay tayo ng low interest rate of 6%. Ito ngayon ang susunod kong binibigay sa kanila. Ano pa ang maaari niyong maibigay outside of a low interest rate for loans? Maybe we can help in coming up with ways to provide cheaper medicines. Who do we have to work with? Alam mo, Kuya Angel, yung mga ating retirado, yung mga pensionado, ang hiling nila.
nauubos ang pera namin. Dito dahil sa gamot. Tinatawag na maintenance. Sabi ko, hindi naman ho kami ahensya na para gumawa na. Ngunit maaari ho kami makipagtulungan sa proper agency at ang amin pong gusto lang mapaglingkuran, membro po ng GSIS o yung tinatawag nating government employees. Teka muna, akala ko pa may programa na kayo dati pa dyan para doon sa libreng gamot. Hindi pa ba na-implement yun? Alam po ninyo, hindi naman lang kami ang kailangan makipag-ayos niya sapagkat kami lang mo ay gusto lang tumulong. Hindi ho ang ibang agency po talaga may mandato niyan. Kaya kami po ay susunod sa kanila kung paano na gusto i-execute yan at sasabihin mo nila paano makakatulong ang GSIS. So yun pa yung binubuo ngayon. Okay. PGM, ito na lang. Kasi kinukulit din ho nila ako dito. Kailan daw ba mabibigyan yung dividendo? Alam mo, magandang yan. Alam po ninyo, ang sitwasyon po dyan, meron tinatawag na accounting principle na pinatupad noong 2020. Ang tinatawag po dyan ay yung accounting standard PFRS 4. Ang ibig sabihin lang po niyan, Kuya Angel, kung lahat po ng kawanin ng gobyerno ay magre-resign po bukas at ibibigay po namin lahat po ng benepisyo ngayon. Ngayong araw na to. Sabay, meron ba kami matitirang surplus? Ang sagot po dyan, kung hypothetically, lahat yan ay magre-resign lahat bukas, natural mauubos ang surplus ng GSIS. Kasi ang accounting rule po, pag wala kang surplus, hindi ka makapagbigay ng dividendo. Kaya gusto kong i-challenge naman yan. Sabi ko, napakagandang accounting entry para maisip natin yan, pero yan ba'y talagang mangyayari? Sa pagkakataon ng mga membro dito, baka naman pwede nyo kami bigyan ng dividendo. Gusto rin na makipag-usap sa COA. Kung talaga kung yan ang gusto nyo ipagpatupad, maaari ba rin kami imbis na dividendo, tatawagin na lang namin cash gift. Halimbawa, para naman mabigyan namin ng kaukulang ginahawang ating mga membro. Yan po ang gusto kong mai-discuss sa Commission on Audit and the Fine Line Management. Sapagkat kami lang po sumusunod lamang sa mga patakaran ng accounting. So, paano yun? May schedule na kayo with COA on this aspect? Pinapa-schedule na po natin yan. Yan po ang isa sa mga bagay na gusto pong kaagaran na nabigyan ng ng attention rather, sapagkat alam po ninyo, pagkabalik natin ay nakipag-ugnayan ho tayo lahat. Maraming teachers crews, maraming organisasyon. At kadalasan po sinasabi, kahit maliit yung amount na yan na ibigay. Sana magpapasko eh. Magpapasko. Tulong pa sa amin. Magpapasko, PGM. Baka daw po pwede. Tsaka at least man ma-activate daw yung kanilang account sa Land Bank dahil baka mamaya magsara na eh. Dahil hindi na dadagdagan ng po, na hindi na didepositohan. Anyway, yan, soon magkakaroon ng katuparan. Yes, we listen and we will act and coordinate with the proper agencies to address the concerns of our members. PGM Week, maraming salamat for joining us. Magandang umaga po. Thank you at ingat po kayo. Salamat. Sa iyo mga tagapakinig. Si PGM Week Beloso ng GSIS. Magandang umaga, Pilipinas! 28 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Makikanta sa next song natin. Hatid ng Champion Detergent sa Champion with Quick Wash Technology, less time sa laban. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta,
Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. No worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulog. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 33 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Yung mas madalas daw po na regular na infrastructure audit at mga drill. Kinakailangan ayon po sa NDRRMC. Detalye ng balita mula kay Ijal Paro sa RH52. Ijal, good morning. Kuya Angel, nag-issue na ng memorandum si NDRMC Chairman at Defense Secretary Gilbert Chodoro para magsagawa ng regular na infrastructure audit at preparedness drills ang Office of Civil Defense sa mga lokal na pamahalaan. Ito'y kasunod ng malalakas na lindol sa Cebu at Davao Oriental at sa harap din ng pinangangambang pagtama ng Gabiguan dito sa Metro Manila. Nakasaad din sa memo number 279 na may petsa October 14 ang pagpapalakas ng public information efforts upang maiwasan naman ang pagkalap ng panic at misinformation sa publiko. Kaugnay nito, inatasan ni Chodoro ang regional DRM officers na makipag-ugnayan sa PBOX para sa kaukulang technical support. Una nang ipinareview ng kalihim ang local contingency plan sa Lidol para matiyak na napapanahon pa ang mga ito. Samantala, kaugnay naman ang epekto ng Bagyong Ramil na papalabas na nga ng Philippine Area of Responsibility. Umabot na sa 38,000 na
Halos 14,000 pamilyang nawalan ng tirahan, habang ang nalalabi naman ay lumikas sa pamamagitan ng preemptive evacuation. Umabot naman sa hindi bababa sa 7 katao, napaulat na ngang namatay, kabilang ang report ni RH33 Benji Antioquia, 5 miyembro na isang mag-anak na nabagsakan ng malaking puno sa Quezon, habang may report din na natanggap ng OCD, 2 casualty mula Region 6 o Western Visayas. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat din dyan. Naku, pati ho pala yung mga transmission facility ng NGCP sa Bataan nasira dahil po sa Bagyong Ramil. Detalye na balita mula kay Bal Gonzales, RH My Bal. Good morning. Good morning, Kuya Angel. Hanggang ngayong alauna ng madaling araw ay hindi pa rin operational ang mga pasilidad ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na nasa Balanga City sa Bataan. Ito'y dahil pa rin sa hagupit ng bagyong si Ramil na kumikilos sa hilagang kanluran sa bahagi ng Ilocos Sur at palabas ng Philippine Area of Responsibility. Sa report ng NGCP, ang nasira ay ang Alas Asin Maribeles 69 kilovolt line 3. Kabilang sa naapektuhan at wala pang supply ng kuryente ang mga kabahayan na sinusuplayan ng Pinelco o ang Peninsula Electric Cooperative na nasa lungsod ng Balanga. Dahil dito ay kasalukuyang nagsasagawa ng line patrol, assessment at repair ang mga line personnel ng NGCP upang maibalik na sa operasyon ang nasirang mga pasilidad. Dakong alas 5 ng hapon kahapon ay una nang naibalik ng NGCP sa normal operation ang Gumaka at Timonan 69 kilovolt line sa lalawigan ng Quezon na unang binayo at sinira ng hagupit ng bagyong si Ramil. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Bal. Ibinagutos nga ng provincial government ng lalawigan ng Quezon ang mandatory na pagsusuot ng face mask sa lahat ng mga indoor areas at mga outdoor spaces kung saan hindi na ipatutupad ang physical distancing. Ayon sa inilabas na executive order ng tanggapan ni Governor Helen Tan, lain itong mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 at influenza-like illnesses o mga sakit na kalintulad ng trangkaso gaya ng ubo, sipon at pulmonya. Sa ilalim ng kautusan, ayon po kay Dr. Helen, inaatasan ang mga individual na may sintomas gaya ng sipon, sore throat, lagnat, agad na mag-self-isolate. Optional pa rin ang pagpapatest, ngunit mahigpit na ipinapaalala ang iba yung pag-iingat. Hinihikayat din ang lokal na pamahalaan ng publiko na mag-update ng flu at pneumococcal vaccine at patuloy na sumunod sa tamang kalinisan at minimum public health standards. May hiwalay na mga anunsyo ang Public Information Office ng Lucena City kung saan sinuspende ang face-to-face classes sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan hanggang October 20 na yan. Mula October 20, araw na ito hanggang October 22 bilang pag-iingat laban sa trangkaso at pulmonya. Samantala, alam ba ninyo na may natural painkiller ang ating katawan? Ito yung tinatawag na Opiorpin na matatagpuan sa laway ng tao. Ayon sa mga pag-aaral, 6 na beses itong mas mabisa kaysa sa morphine sa pagbabawas ng sakit. Ang Opiorpin ay naunang natuklasan noong pangdekada 90 ay isang natural molecule na tumutulong sa katawan para mapanatili ang sariling pain-relieving chemicals o enkerpalins. Sa halip na direktang puksain ang sakit tulad ng mga ginagawa ng mga synthetic drug, pinipigilan po ng Opiorpin ang pagkasira ng mga natural na kemikal na ito, kaya't napapahabang epekto ng natural na pain reliever. Ipinapakita ng mga mananaliksik na sa tuwing ngumunguya o ay nagsasalita ang tao, maaaring makapagpalabas siya ng maliit na halaga ng Opiorpin na tahimik na tumutulong sa likas na depensa ng katawan laban po sa sakit. Ganun pala yun. Bagamat hindi ito kapalit ng mga medikal na lunas para sa matinding sakit, itinuturing ng mga eksperto na patunay ito na likas ang kakayahan ng ating katawan na makayanan ang mga kirot. Patuloy ding pinapaalalahanan ng mga manaliksik ang potensyal ng Opiorpin bilang batayan ng mga bagong natural at non-addictive painkillers sa hinaharap. Ayan, ha? Pero mukhang yung monitor ko may problema dito. Ayan, nagpa-fluctuate. Baka hindi kaya ng Opiorpin to. Ayan, ha? Pero
siguro para mas maging effective din yung Opyorpin ugaliin din nating magsipilyo araw-araw. Baka mamaya nababawasan ho ng bad breath, yung pong bisa ng Opyorpin. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 45 makalipas ang alas 5 ng umaga. Sa mga taga Net 25, binabati kayo ni Tunog Master, Mabel Ribe ng magandang umaga. Hindi daw siya pwede magbigay ng clue. Kala nyo, makakahingi kayo ng clue, ha? Ayan, ha? Sige, 7,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Laan nyo kung ano yan. Direct Ginger Katabuy. Ayan, ng Net 25. Tsaka Director Coral Lusalia. Direct, magandang umaga, ha? Ang inyo po masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-645. Sundin ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, ha? Basta ang clue dyan ay ginagamit sa komunikasyon yung isang item, dalawang items na hinahanap natin, parehong gumagamit ng electricity. At para sa mga pauwi ng Pilipinas, huwag lang magpasalubong na imported na tsokolate. Meron ho tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans. Ipinoprocess para maging tangerine chocolate. Available po sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants na mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya pinakamaganda, i-check po ninyo yung mga variants na yan ng tangerine chocolate na mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang tangerine chocolate ay 100% gawang lokal, but taste and licks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Sana ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! 47 makalipas ang alas 5 ng umaga, si Wilma Dasent daw aminadong nami-miss ang pag-arte sa harap ng kamera. Yan ay babalita sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, Rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Muli, nagkaroon kami ng chance na makausap si Wilma Dasent. Ang isa sa mga pinag-usapan namin ay kung babalik pa ba siya sa pelikula o sa telebisyon. Ayon sa naturang aktres, namimiss na daw niya ang pag-arte sa harap ng kamera. Babalik at babalik daw siya. Lamang, mas binibigyan niya ng importansya ang kanilang restaurant ng kanyang asawang si Otit. Dahil alam ba ninyo, yung kinikita niya sa restaurant ay hindi pala niya kinita noong mga panahong siya ay nag-aartista pa. Pero sabi ni Wilma, dapat daw ay hindi siya mawawala sa showbiz dahil panghatak daw niya iyon sa kanilang mga customer. Well, sa totoo lang, kontento at masaya si Wilma sa takbo ng kanilang pagsasama ni Otit maging sa kanilang restaurant. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bubu! Maraming salamat, Morley! Magandang umaga, Pilipinas! 49 makalipas ang alas 5. Ready na ba kayong tandaan ang ating Word of the Day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang Word of the Day ngayong araw na ito para manalo ng Mini Component ay bagyo. Parang si di ba? Si Ramil. Ramil ay isang bagyo. Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko. Dahil eto na ang DZRH Pasko Panalo Malakas Promo. Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa DZRH Radio o nanonood sa DZRH TV at DZRH Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming DZRH Mini Component. Kaya, kinig na! Sa DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Ang tropa ni Sherwin Alparo ay nandyan sa
Barangay Rojas, Quezon City. Lakasan na ninyo inyong mga radyo, telebisyon. Maganda umaga, Pilipinas. Barangay Rojas, Quezon City, ha? Magandang umaga kay Mayor Zena Mendoza ng Talisay, Batangas. Mayor, kumusta na ho kayo? Ambassador Harry Angping, ha? Good morning. Oxygen Marie, good morning. Ilang pag-aaral ang lumabas na nagsasabing ang madalas na pagkain ng instant noodles ay may kaugnayan sa mataas na panganib ng metabolic syndrome, isang kondisyon tulad ng mataas na presyon sa dugo, bad cholesterol at labis na taba sa tiyan na maaaring humantong sa sakit sa puso, stroke at diabetes. Sa isang pag-aaral sa South Korea, natuklasan na ang mga kababaihang kumakain ng instant noodles nang hindi bababa sa 2 beses kada linggo. May 68% na mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng metabolic syndrome. Isa pang pag-aaral na nagsasabi naman ang madalas na pagkain ito ng 3 o higit pa nga sa isang linggo ay nagdudulot ng 22.6 times na mas mataas ng panganib ng dyslipidemia o hindi normal na pagtaas ng kolesterol sa dugo. Kaya sa mga mahilig kumain ng noodles dyan, okay naman. Basta wag lang masyadong madalas. Ayon sa mga eksperto, ito daw sa karaniwang piniprito ang instant noodles at puno ng sodium, saturated fats at preservatives, ngunit kulang sa nutrisyon. Maaari itong magpataas ng blood sugar, magdulot ng pamamaga, nakakaapekto sa regulasyon ng cardiovascular system. Bagamat walang masama ang paminsan-minsang pagkain ng instant noodles, payo ng mga nutritionist, iwasan naman ang labis na pagkonsumo nito. Sana nakikinig naman yung mga namimigay ng ayuda kapag panahon ng sakuna, no, ha? O ng mga pagbaha. Huwag naman puro noodles, di ba? Haluan din natin ang mga prutas at gulay, ha? Kamukha nung ginagawa dyan sa lalawigan ng Quezon. May kasamang gulay. Mainam din na niyang palitan ito ng whole grain noodles, gulay o lean protein upang mapangalagaan ang kalusugan ng puso at ng ating bituka. Maganda umaga, Pilipinas! Nananakit na ba inyong mga kasukasuan? Nagkakaringkel, sumihina na ba inyong kalamnan? Epekto yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas sa muscles, glucosa green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po ito sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. 7 minuto bago mag-aces ang umaga. Bago mamigay ng pera si Sherwin Alparo, eto muna. Pagbisita daw ho ng US Embassy official sa ICI, tinawag na insulto. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Tinawag na insulto at hindi katanggap-tanggap ng pamalakaya ang pagbisita ng isang opisyal ng US Embassy sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ng ICI. Ayon kay pamalakaya National Chairperson Fernando Hicap, malungkot na tinanggap ng ICI ang isang foreign diplomat sa isang closed-door meeting habang patuloy nitong isinasara sa publiko ang mga pagdinig. Idiniin niya na para bang may otoridad ang Estados Unidos sa mga internal na usapin ng bansa habang pinananatiling bulag ang mga Pinoy. Sabi pa ni Hicap, nagpapakita ito ng questionable na kredibilidad, integridad at pagiging independyente ng komisyon. Una nang sinabi ni ICI Executive Director Attorney Brian Osaka na isang inquiry ang pagbisita ni Michael Kelleher, ang Acting Deputy Chief of Mission ng US Embassy noong Biyernes. Naisaan niya nitong malaman ng mandato ng komisyon at ano na mga ginagawang pagtugon sa anomalya sa mga proyekto sa flood control. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. At may nahuli na. May huli na si Sherwin Alparo. Sherwin, good morning. Yes, Kuya Angel. Ito na nga ating winner sa DZRH Pasko Panalo Malakas promo dito yan sa Barangay Rojas District sa Quezon City. Tignan mo naman, napakaganda ng kanilang mga Christmas decor. Meron na, aga ha? Itong talaga handa-handa na para sa Pasko. Si Tatay pangalan nyo? Jacinto Calayan. Si Tatay Jacinto, lagi ka nakatune in sa DZRH. Opo, patunay nga yan. Tignan mo naman yung kanyang cellphone. Ayan naka-DZRH. At sino paborito mo sa tuwing umaga? Si Tonyeng at saka si
Yan. Si Jerry. Yan. Kababayan ko si Jerry. At saka syempre si Angelo. Si Angelo Palmones. Dahil paborito mo si Kuya Angel. Ito, meron kang 1,000 pesos. Maraming po salamat sa TCRA. Maraming po salamat. Syempre, dahil tatanungin din natin si tatay kung napakinggan niya yung ating word of the day. Ano po yung word of the day natin kanina? Bagyo ang word of the day. Meron kang diesel H mini component. Ayan, no? Ganun? Sa iyong radyo. Ganun lang, Sherwin? Pagka naibigay yung word of the day, may panalo ka agad? Oo, dahil napakinggan niya. So ano nga, sinabi mo kanilang word of the day, na monitor niya. Ito, meron siyang dagdag na diesel H mini component kasama ng diesel H Noche Buena basket at diesel H t-shirt. Ayan, ha? Galing, ha? Ganun kaswerte. Ang galing, ang bilis ng manalo ng mini components. Ayan, diesel H yan. Naka-tune in na po yun sa diesel H. Ayan, tignan nyo naman, meron tayong marker dyan kung nasan makikita sa inyong radyo ang diesel H. At talagang certified diesel H yan dahil ayan, may buong diesel H sticker. Yan, yung hindi mawawala ang inyong radyo. Diesel H yan talaga. Ano masasabi na tatay? Ako po, marami pong salamat sa diesel H at sa pinaka-number 1 na radio station sa ating bansa. Batiin nyo mga kababayan nyo sa Cagayan. Ay, binabati ko po mga kababayan ko sa Cagayan, sa Bandang Tuguegarao, Enrile. Sabihin ko salitaan sa Enrile. Naimbag na bigat. Magbalak na ako akin diwa. Huwag sila akin nyo Cagayan. Nag-German. Sila lang nila kayo nagkakaintindihan. Ito kaya mo intindihan dahil ikaw multilingual ka. Si tatay nag-German, di ko na maintindihan. Pero yan sa mga nais mo na ng 1,000 pesos. At syempre na ating diesel H mini component, bakit tumatang sa diesel H? Baka yung nasusunod dating winner sa diesel H, Pasko Panalo promo. It's number 6, Sugarwin Battle para diesel H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. And with that, papaalam na ho tayo. Susunod na po ang 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo ng paalalang magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay President Traore, ang presidente ng Burkina Faso. Ang sabi niya, no people can be free if they depend on foreigners for their safety, food, or future. Sana all. Ganun ang mindset. Isang minuto na lamang. ACS na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! This time check is brought to you by ACS Manufacturing.